Aray ka. Oh, ano ba yan? Yung mga vangag dyan na galit kay PRRD o sa mga Duterte dahil nga daw pro-China sila. E paano ngayon to? Paano nyo ngayon maipapaliwanag? Paano nyo ngayon ipagtatanggol to? Nag-utos ang Pangulo na may free visa ang mga Chinese na papasok dito sa Pilipinas sa loob ng 14 days. O ipagtanggol nyo ngayon yung Pangulo ninyo. Nang toka, galit na galit kayo sa mga Duterte tapos ngayon free visa yung mga Chinese. Ano, pagtanggol nyo, mga bangag talaga kayo, no? Aray ka. Oh, ano ba yan? Yung mga vangag dyan na galit kay PRRD o sa mga Duterte dahil nga daw pro-China sila. E paano ngayon to? Paano nyo ngayon maipapaliwanag? Paano nyo ngayon ipagtatanggol to? Nag-utos ang Pangulo na may free visa ang mga Chinese na papasok dito sa Pilipinas sa loob ng 14 days. O ipagtanggol nyo ngayon yung Pangulo ninyo. Nang toka, galit na galit kayo sa mga Duterte tapos ngayon free visa yung mga Chinese. Ano, pagtanggol nyo, mga bangag talaga kayo, no? Ganito po kapulpol ang mga pangangatwiran po ng mga DDS mga kababayan. Ganun po sila ka-irrational. At pinalagana po nila yung ganyang uri ng pangangatwiran ng panahon po ni Duterte. Gusto po nitong sabihin na dahil ino-oppose po ng ating government, tayo po ino-oppose po natin yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea, dapat sa ibang aspeto po ng relasyon ng China at Pilipinas ay dapat ganun din po tayo. Yan po yung maling mindset mga kababayan at hindi po natin dapat sinusuportahan yan. Mali na sabihin nito na dapat nating ipagtanggol si PBBM dahil pumayag ang gobyerno natin na bigyan ng 14 days free visa ang China para po makatulong sa ating ekonomiya, sa pagninegosyo at sa turismo. Bakit kailangan ipagtanggol? Anong kailangan ipagtanggol doon? Wala namang maling ginawa doon. Tama lamang naman po na gawin yung hakbang na yun para makatulong po sa ating ekonomiya, sa turismo at sa bansa natin. Kasi nga po, kaya po nila sinasabi na dapat ipagtanggol si PBBM doon ay dahil nga po yung mindset po nila na kapag tayo nagalit sa ginagawang pangaharas ng China sa West Philippine Sea sa ating mga Coast Guard at mga isda doon, dapat lahat ng parte or aspeto ng relasyon natin sa China, dapat ganun din po yung ating paninindigan. Ang narrative nila at sinasabi nila na dapat tayo ay laging magalit sa China. Kaya ito, nananawagan sa mga loyalists at sa ating mga Pilipino na ipagtanggol daw si PBBM dahil nagpumayag ito na bigyan ng 14 days, if I'm not mistaken, 14 days free visa ang China. Walang kailangang ipagtanggol doon at walang dapat ikahiya doon. Yung po ay parte po ng relasyon natin sa China bilang kanegosyo at kapwa nagpapalago ng turismo. Pero pagdating po sa geopolitics at usaping teritoryo, ay iba pong usapan yan. Hindi po tayo dapat pumapayag na tayo po ay hinaharas or inaagawan ng teritoryo or kinakamkamang atin. Pero pagdating po sa usaping pagninegosyo, ekonomiya at turismo, ibang usapan naman din po yun. Meron po tayong maayos na relasyon doon. So, yan po kasi yung gustong palabasin ng taong ito at ng mga kapwa niya DDS na dahil tayo ay hindi sumasang-ayon sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea, dapat kapag nagdesisyon ng Pangulo ay lagi na lamang bang against sa China? Yun po kasi yung gusto nilang mangyari mga kababayan, na dapat hindi natin bibigyan ng pabor ang China, na dapat sa ganito o sa ganyan lagi tayong negative at umuupo sa China. Mali po yun. Mali po yung ganung mindset at pangangatwiran mga kababayan. Yan po ang itinanim sa utak ng mga Pilipino noong panahon po ni Duterte sa pamamagitan po ng mga troll, propagandista at mga pro-China vloggers mga kababayan. Yung mga nagpaparot ng pro-China narrative, no? Ibang usapan po ang pagninegosyo, ibang usapan po ang turismo, at ibang usapan po ang ekonomiya. Kaya ang presidente nagdedesisyon ng mga polisiya na maaring makapagbigay ng pabor sa China na maari din naman po tayong makinabang pagdating po sa ekonomiya, pagninegosyo at turismo. Yung bang mutual benefit po tayo. Pero pagdating po sa West Philippine Sea or usaping teritoryo, kapag naman po tayo nadedehado, dapat po tayo magpakita ng pag-oppose or pagpalag mga kababayan. Kaso, ang mindset ng mga ito, kapag sila ay mabuti sa China at lagi na lang nagpapaubaya pagdating sa West Philippine Sea, dapat lahat ganun, no? Lahat ng aspeto ng relasyon natin sa China, dapat ganun sila. Laging paubaya at laging benefit po sa China. Mali po yun.
no? So wag po tayo magpapadala sa mga ganyang narrative at mga ganyang pulpul na pangatwiran ng mga taong ito. Sila po ay unknowingly, unintentionally, nagagamit na po sila ng China para magkalat ng mga pro-China narrative. Naniniwala naman ako na hindi po yan na inuutusan or binabayaran ng China. Naniniwala ako na hindi po siya ganun. Pero dahil nga po sa pagiging panatiko niya sa mga pro-China, parang naging ganun na po ang naging papel niya bilang vlogger. Akalain mo, tayo po inuobliga na ipagtanggol si PBBM, ang na-mention niya po, ang mga loyalist. Pero ako po natatamaan din doon dahil iniisip ko, bakit kailangang ipagtanggol si PBBM? Wala naman siyang ginawang mali doon. Kung pumayag siya ng 14 days free visa sa China, normal lang po yan. Normal na polisiya para po palaguin ang ating ekonomiya, pagnenegosyo at turismo. Wala pong masama dyan at wala pong dapat ikahiya at wala pong dapat ipagtanggol. Pero kasi nga po ang mindset nila dahil ino-oppose po ni PBBM natin ang ginagawang mali ng China sa West Philippine Sea, ang thinking nila ay hindi na tayo dapat nakikipagkaibigan sa China o nagbibigay ng pabor sa China na tayo rin naman ang nagbebenepisyo. Ganun po ang kanilang mindset at thinking. Dahil po, naapektuhan na sila at naimpluwensya na po sila ng mga propaganda ng kanilang mga troll at ng kanilang mga propagandista. Siya, nagiging kasangkapan na rin po siya para magpalaganap ng ganong uri ng mindset and thinking, mga kababayan. Huwag po nating suportahan at sakyan ang ganyang uri ng pag-iisip, irrational at wala po sa katwiran, mga kababayan. Huwag po tayong magpadala sa mga ganyang uri ng pangatwiran. Mga confident pa yung mga yan, ano? Ang lalakas ng loob at talagang tiwalang-tiwala sila na sila ay nasa tamang pangatwiran. Pero kung iisipin nyo po, mali po yung kanilang thinking at mindset. Maling-mali, mga kababayan. Huwag po natin silang hayaang mamayagpag. Atin pong labanan ng kanilang narrative at ang kanilang baluktot na pangatwiran. Salamat po sa panonood.